Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo binitawan ang amo ko! Lalabas ang dinamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center, ihandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang yugto ng isang linggong kwento na pinamagatang Buy One Take One na Kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kung magnobyo na sila, di mas masaya sana. Ay, tama na yung paliligo niyong dalawa dyan, Kamuto, Pipita. Halika na, Kulas! Maliligo ka rin! Para kang pusa niyan, takot na takot sa tubig. Mamaya, basa kasi ang tubig. Halina kayo at makakain na. Luto na ang inihaw na hito. O sige, andyan na! Ay, sandali lang! Sayang kung iba ang makakaangkin sa puso ni Pipita. Paano naman kasi? Pilay ang dila ni Kamuto. Hanggang ligaw mata lang. Di lang yun. Nakalimutan na yata ang damdamin niya kay Pipita. Bakit kasi ayaw mong maligo, Kulas? Ang sarap maligo, oh. Malamig at malinis ang tubig. Basa ang tubig, Pipita. Ano? Natural! Basa! Ikaw naman. Ang sabihin mo, Pipita, takot yan sa tubig. Daig pa nga ng pusa. Kasi may naliligong pusa eh. Anong pusa naman ang sinasabi mo, Kamuto? Wala ako samod maligo. Palusot ka dyan. O sige na. Kain na lang tayo. Pagpatuloy natin maligo mamaya. Ano? At pagkatapos, magkantahan na lang. O kaya, uwi na lang tayo at makapagpahinga. O diba? Kayo na lang, Pipita. Panuurin ko na lang kayong naliligo ni Kamuto. Ano? Masaya na ako pag napapanood ko kayong masaya. Sana Oo, ano? Wala yan, Pipita. Kalukuhan na naman yan, Nicolas. Parang di mo kilala. Ha? Kain na tayo. Maniwala ka kay Kulas.
ka ng maggitara, Kamuto. Sabi ko sa'yo, kakanta ka pa eh. Wala ako sa mood, Pipita. Parang masakit ang lalamunan ko. Palusot lang yan, Pipita. Anong palusot? O, tignan nyo, kulang ang string ng gitara. Kulang ng isa. Wala sa tuno. Ano? Oh, saka may bad news, Pipita. May natanggap akong balita mula sa Malacanang. Mula sa amin. Oh, anong balita naman yan? Huwag mong sabing may patay na naman. Ay, hindi naman ah. Ay, mayroon nga. Oh, ano? Sino? Namatay daw ang tatay ng lolo ko. Ha? Ay, hindi. Biro ko lang. Ang kaisa-isa kong amain, namatay na rin daw siya, Pipita. Namatay na rin? Ibig kong sabihin, namatay ang aking tiyuhin. Ay. Kaya, problema ko kung paano ako uwi. O di uwi ka. Problema ba yun? Bigyan kita ng pamasahe. Salamat, Pipita, pero... paano ng garden? Andyan naman si Kulas. Oo, kukuha na lang siya ng makakasama. Siyang maglinis sa mga gulayan. Sige. Okay. Isipin ko muna, Pipita. Sabi kasi ng pinsan ko, uwi daw ako. Kaya nga, ang sabi ko, umuwi ka para masilayan mo sa huling sandali ang labi ng uncle mo. Isipin ko pa kung paano. Kahit uwi na lang siguro ako sa last night lamay niya. Bahala ka dyan. Basta sinabi ko, pwede kang umuwi. Marapait Agency, hello? Hello, madam. Si Mr. Mauro ito dito sa Waiting for You Funeral Homes. Yes, sir. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Kailangan namin ng kasambahay, madam. Wala po ba kayong maibibigay sa amin? Kailangan na namin kasi. Urgent sana kung pwede. Kung may bakante kayong kasambahay ngayon. Okay, sir. Tatawagan ko lang yung nagbakasyon. Katatapos lang kasi ng kontrata niya. Kung pwede siya. Yes, madam. Urgent sana. ASAP. Yes, sir. Tawagan ko muna at mag-call back na lang ako sa inyo. Opo, madam. Isusulat ko na lang ang phone number nyo at tatawagan ko po kayo agad. Okay po, no problem. Tatawagan ko agad si Madam Pipita, sir. Nasaan si Kulas, Kamutaw? Ha? Ay, di ko alam. Umalis na naman na di man lang nagpaalam ang loko. Ano ba naman yan? Yung Kulas na yan. Gawain na niya talaga ang aalis na di man lang magpaalam sa kasama. Alam ko, binigyan ako ng pagkakataon ni Kulas para makausap ko si Pipita. Ay, may tawag ako. Sandali lang ah, sagutin ko lang to. O sige. Ay, Marapait Agency. Hello? Hello po? Pipita, si Ana ito. Yes, madam. Nakatawag po kayo? Kumusta ang bakasyon mo? Ay, okay lang po, ma'am. May nangangailangan ng kasambahay. Gusto mo? Yes, syempre, ma'am. Bakit hindi? Punta ka rito at mag-usap tayo. Dalhin mo lahat ng gamit mo. Yes po, madam. Bukas na lang po. Pwede? Yes, Ma'am Pipita. Yan ang sasabihin ko sa kliyente. Sige po, Ma'am Ane. Okay, bye. Bye. Ay, paano to? Ha? May employer na naman na naghahanap. At maiiwan ko na naman kayo, Nicolas. Wala akong magagawa, Pipita. Wala naman akong karapatan para pigilan ka. Kamuto. Sa akin lang, mag-ingat ka sana palagi. Salamat, Kamuto, ha? Ay, sige. Gagawin ko lang yan, alang-alang sa ating pagkakaibigan.
patay kang bata ka, Kamuto. Oh, bakit na naman? Ay, nako. Kawawang Kamuto. Maiiwang sugatan ng puso. Tumigil ka nga. Wala talaga. Kahit kailan, hindi ka makakapagtapat kay Pipita. Tama lang sila Ama Kulo at Ama Punpunyapo. Ang alin? Aanhin mo ang sipag kung walang asawa. Kulas, sinabi ko nang tumigil ka. Gusto mo yatang hindi kita pamirindahin na. Ha? Ay, naku. Wag, Kamuto. Ngayon pa. Naku, gutom na ako. Anong sabi nila sa agency? Darating daw bukas ang katulong natin. Salubungin sa opisina ng agency. Kasalanan mo, kaya umalis bigla si Sarah. Ako na naman. Oo naman. Siguro buntis na yon kaya umalis. Ano bang pinagsasabi mo? Kung wala tayong makukuhang katulong, isara mo na ang negosyo natin. Di pwede yung sinasabi mo. Maganda pa naman ang kita ng ating negosyo. Di na kailangang maghanap tayo ng mga kliyente. Kusa na lang silang lumalapit. Kaso nga, dinadagdagan mo ng kalukuhan. Wala akong ginagawa. Ang masama kasi, dinadagdagan mo ng kalukuhan ng negosyo mo, kaya nagkamalas-malas. Nako, minalas ka na naman, Kamuto. Maiiwan ka na naman. Oo nga eh. Wala tayong magagawa. May malulungkot na naman ng ilang buwan kung ganon. Eh, sabi ko nga, wala tayong magagawa. Meron, kung gusto mo. Ha? Pwede mong hadlangan. Eh, ano naman yun? Anong kalukuhan na naman ang iniisip mo? Mag-asawa na lang kayo ni Pipita. Ano? Ay, yan ang problema. Di ko alam kung gusto niya ako, hindi. Paano mo malalaman na gusto o ayaw sa'yo kung di mo naman maipagtapat ang damdamin mo? Eh, alam mo naman ang problema ko. Naninigas ang dila ko pag balak ko nang ipagtapat ang damdamin ko. Yun lang. At paano na kung bastad ako at magagalit sa akin? Oh. Hanggat di mo maipagtapat ang damdamin mo, talagang di mo malalaman kung gusto ka niya o hindi. Eh, di ko rin alam kung bakit ako ganito. Hindi ako takot kahit anong laban. Pero pag ang damdamin ko na ang pinag-uusapan, linalamig ang buo kong kalamnan. Kalukuhan lang yan, Kamutaw. Oo, bakit ikaw? Nasabi mo ba agad ang damdamin mo sa asawa mo noon? Oo. Hindi. Alam ko naman ang hirap mo na nanligaw sa asawa mo, ano? Huwag na nga nating pag-usapan yan. Bahala ka kung liligawan mo pa si Pipita o hindi na. Hindi naman ako ang tatandang binata. Alis na ako, Kamuto. Kulas. Kayo na lang ang bahala sa bahay ko at sa garden. Walang problema. Dati naman. Di bali, matutulog ako doon. Salamat, ha? Mahirap na. Makapasukin ng magnanakaw ang bahay. Maraming mawala doon. Alam mo naman. No province. No problem, Pipita. Kami na ang bahala. Matutulog si Kamuto doon sa bahay ninyo. Bahay mo pala. Ikaw talaga, Kulas. O, sige. Di bale, walang problema doon sa bahay ko. Maraming stock na pwedeng lutuin doon. Eh, hindi problema yan sa akin. Kahit repolyo na lagyan ng sardinas, okay na sa akin. Ako nang bahala doon.
Huwag mo nang problemahin, Pipita. O siya, maraming salamat ulit. Ituring mo na lang na bahay mo yon, Kamuto. Oo, Pipita. Walang tutunguhan na iba kundi ganyan. Talaga? Ibig sabihin, Nicolas, di ko pababayaan ang bahay mo. O siya, salamat. Aalis na yata ang van. Sakay na ako. Bye-bye. Okay, bye-bye. Pipita, sandali lang. O ano? Sabihin mo na. Eh, Ayan. ingat ka. Ay, salamat. Ay, nako. Ano na naman yung naku-naku dyan? Ay, naku ulit. Ha? At hay, naku pa. Ang ganda na ng buwelo ko. Sumingit ka pa kasi, Kamuto. Ano? Sabihin ko sana na walang problema dahil bahay nyo din yun. Nandito na po ang magiging katulong nyo, sir. Pwede na po kayong pumunta rito at mag-usap po kayo. Okay po, madam. Papunta na. Okay po, sir. Hintayin namin kayo. Kararating niya lang kasi. Maraming salamat. Okay lang po, sir. Okay po, ma'am. Bye. Ma'am Pipita, hintayin mo na lang sila. Papunta na daw sila. Sige, ma'am. Sana magustuhan mo. Wala kasi kaming ibang mautusan eh. Okay lang po, ma'am. Walang problema. Ang mahalaga sa akin, kontento na ako sa sweldo ko. Pati benepisyo bilang katulong o kasambahay ayon sa kasambahay lo ng Pilipinas. Alam na yan. Kumuha ulit sila sa amin noon. Kaya lang, umuwi dahil may sakit daw ang nanay niya. Anong sabi mo, Mauro? Dumating na ang magiging katulong natin? Oo, yun ang sabi ng sekretarya ng Marapait Agency. Basta siguraduhin mo lang na kaya niyang magtrabaho. Oo naman. Di naman siguro magutos ang agency kung lampa yung tao. At huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo. Huwag mo nang uulitin ang nangyari kay Sarah. Yan na naman. Subukan mo lang. Makikita mo. Ikaw ang pabalsama ko. Ikaw ang magiging kasambahay namin? Ano ang pangalan niya, Madam Secretary? Pipita, sir. Oh, baka naman wala pang isang linggo uuwi ka na. Parang di mo kaya magtrabaho, iha. Marnores ka. Hindi naman po siguro, sir. Kung wala kayong tiwala, sir, sa akin, di uwi na lang ako. Saan ka pupunta? Maghanap na lang po ako ng iba, sir. Okay lang. Sir, di naman nakukuha sa laki ng katawan ang kakayahan ng isang tao? Di naman siguro sa pangakatawan ng basihan? Di bali na lang po, sir. Walang problema. May trabaho man ako, wala. Mabubuhay pa naman ako dahil may taniman naman ako ng gulay sa amin. Sige po. Ma'am Anay, hanap na lang po kayo ng iba. Ha? Siguro, kargador lang ang kailangan nila. Hindi kasambahay. Baka pabubuhat ang buong bahay. Sorry na, Pipita. Pasensya na kung ganun ang nasabi ko, ha? Payatot ka kasi. Pero sorry. Please, kailangan talaga namin ng kasambahay. Sige na, Pipita. Pagbigyan mo na sila. Please, miss. Pipita Kalayat ang buong pangalan niya po, Sir Mauro. Sorry again, Miss Kalayat.
At please, huwag kang mag-alala. Dagdagan ko ang sahod mo ng 10% sa prevailing rate ngayon ng isang kasambahay with complete benefits. At 1 day off, ha? O ano, Pipita? Sige, Ma'am Anay. Subukan ko dahil dahil lang sa Marapait Agency. Ayaw kong mapahiya kayo dahil sa akin, ma'am. Ikaw pala ang bagong kasama nila, Sir Mauro? Miss... anong pangalan mo na? Pipita na lang, kuya. Lucas na lang din. Anong trabaho niyo kina Sir Mauro, Lucas? Marami. Driver, delivery boy, embalsamador, at sales agent o ahente. Ahente ng kabaong. Ano? Sigurado. Sasabihin ni Boss Mauro na ikaw ang magiging assistant embalmer dahil nag-resign ang katulong o kasama ko. Ano ba yan? Anong malay ko dyan? Tuturuan kita. Bakit anong negosyo nila, Ma'am Chato at Sir Mauro? Punerarya. Ano? Pero walang problema, Pepita. Magandang trabaho to. Lalo na sa akin bilang embalmer, maraming nakakasiya sa aking trabaho. Ano? Ibig sabihin, sanay na ako sa trabahong ganito. Hindi ko akalain na ganitong mapasukan ng trabaho rito. Paano naman kasi? Natakot ang assistant ko. Takot magpaligo ng bangkay. Paliguan ang bangkay? Natural. Linisan mo muna bago make-upan at mabalsa mo. Alangan naman na make-upan mo agad na may dugo, lalo na kung nabaril o na-aksidente. O di ba? Ay, naku. Anong trabaho itong pinasok ko? Ano ang mga susunod na kaganapan? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Buy One, Take One na Kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.